Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng may 20 taong gulang na binatang si Dalpo. Isang magsasaka na pagkakalooban ng isang agimat na sandatang Kris ng isang diwatang nangangalaga ng lagusan sa mundo ng mga engkanto. Dahil dito ay makikilala ni Dalpo ang isang lasinggerong magbubukid na si Mang Tarman. Ano kaya ang lihim na matutuklasan ng binata tungkol sa pagkatao ng lasinggerong magbubukid? Magagawa kaya niyang talunin ang mga nilalang na nakatira sa kabilang mundo? Magtagumpay kaya siya laban sa puwersa ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang nakakilala ng isang lasinggerong magbubukid. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag naman po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isak para sa mas marami pa na makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Taong 1940, kung saan ay nangyari ang pagsalakay ng mga aswang na tikbalang, merong isang lalaki na lumaban sa masasamang nilalang. Mahusay ang mandirigmang yun na pumatay sa pinuno ng mga aswang. Basta lahat ng masasamang elemento, pinapatay niya nang walang kahirap-hirap gamit ang kanyang kris. Lolo, ano po ba ang kris? Ang kris ay isang uri ng tradisyonal na sandatang may talim na kilala sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Mindanao. Isang mahabang espada o patalim na kilala sa kanyang alon-alon na talim. May matibay na bakal na minsan inukita ng mga simbolo o disenyo. Ang hawakan noon ay kadalasang yari sa kahoy o sungay ng hayop at minsan ay may palamuti na pilak o ginto. Ginamit ito ng mga mandirigman lalaki nung panahon na sinalakay ang baryo natin ng masasamang nilalang na hindi nanggaling sa mundo natin. Itinuturing na sagradong sandata ang kris, hindi lang basta gamit sa digmaan, kundi tanda ng tapang, dangal at pananampalataya. May paniniwala rin na ang ilang kris ay may espiritual na kapangyarihan, lalo na kung isinagawa ang paggawa nito kasabay ng ritual at orasyon. Nasa na po ang sandatang kris, Lolo Seryo? Ayon sa mga nakakakilala sa kris, nadala ng mandirigman lalaki, inihagis daw yun sa ilog na malapit sa bukid natin. Hala, bakit po itinapon ng mandirigman lalaki ang sandatang kris? Sayang naman po yun. Ay, naku apo. Masaklap ang nangyari sa buhay niya. Nailigtas niya ang ibang tao, ngunit wala na siyang pamilyang nadatnan noon. Namatay ang kanyang pamilya, kaya naman ang balita namin, nagpakamatay rin siya pagkatapos niyang maitapon ng kris sa ilog. Paano pong namatay ang kanyang pamilya, Lolo Seryo? Nahumantong po sa pagpapakamatay rin niya. Sa kabila ng kabutihang ginawa niya sa mga tao, pinagbintangan ng mandirigman lalaki na isa siyang aswang. Kaya naman, sinunog ng taong bayan ang bahay niya habang nakikipaglaban siya sa mga aswang para iligtas ang buong baryo. Kapag naaalala ko ang mga nangyari sa mandirigmang yon, hindi ko maiwasan ang hindi malungkot. Dahil siya ang dahilan kung bakit buhay pa kami hanggang ngayon. Grabe naman po pala ang nangyari sa kanya, Lolo Seryo.
Parang bumigat po ang dibdib ko sa mga kwento nyo ah. Hindi na siya madalas pag-usapan ng mga tao, Apo. Dahil aminado silang kasalanan nila kung bakit nagpakamatay ang mandirigmang yon. Kahit naman po sa akin mangyari yun, Lolo Sergio eh. Sasama rin po ang loob ko. Biruin nyo, iniaalay ko na po ang buhay ko para sa iba. Pagkatapos, papatayin lang ng mga tao ang kanyang pamilya. Aba, parang ang hirap po isipin nun. Kaya nga, nakakaawa talaga ang nangyari sa kanya. Ay, nako. O siya, sige na. Tama na kwentuhan natin. Mag-araro ka na ng bukid. At baka mamaya niya na matuyo ang lupa. Mataas pa naman ang sikat ng araw. Baka mahirapan ka pa. Teka. Aba, parang nakainom ka na naman yata ng alak ah. Hindi ka ba talaga titigil sa kakainom mo ng alak, Apo? Lolo naman, hindi naman po ako nagpapakalasing eh. Nagtitira naman po ako ng pang-uwi. Ginagawa ko lang po to para may lakas po ako sa pag-aararo ng lupa. Ay sos! Palagi ka naman may dahilan. Ang kalusugan mo lamang ang iniisip ko. Napapansin ko na napapadalas ng pag-inom mo ng alak. May problema ka ba? Wala naman po. Ito po kasi ang panlaban ko sa pagod eh. Ay nako, bahala ka na nga. O siya, sige na. Simulan mo na ang pag-aararo nang matapos ka kagad. Teka, nabisita mo na ba mga tanim nating sitaw sa kabilang ilog? Hindi pa po, Lolo Sergio. Baka po mamaya na po. Mamaya ako nila pupuntahan. Maaga pa naman po eh. Nako, wag na. Ako na lang ang pupunta sa kabilang ilog. Bilisan mo na lang dyan. At marami pa tayong gagawin mamaya. Sige o, mag-iingat po kayo sa pagtawid sa tulay na kawayan. Baka mahulog na naman po kayo sa ilog. Hindi pa naman kayo marunong lumangoy. Sos, kunwari ka pa nag-aalala sa akin. Ang totoo, ay gusto mo na kagad akong mawala. Nang sa ganon, ay walang pumigil na sa'yo sa pag-inom-inom mo ng alak. Lolo naman, madalas ko naman po itong ginagawa eh. Sige na po, umalis na po kayo. Hindi naman po ako nagpapakalasing kaya huwag po kayo mag-alala sa akin. O siya, sige na. Kailangan ko nang umalis. Basta palagi mong tatandaan na po. Masama ang lahat ng sobra. Kaya hinay-hinay lang sa pag-iinom ng alak. Kung bakit naman kasi nauso pa ang alak sa baryong ito. Natanaw na lamang nang may 20 taong gulang na binatang si Dalpo ang papalayong si Lolo Sergio. Mula sa kanyang kinaroroonan ay hindi niya maiwasan ang hindi mag-alala sa matanda. Napapansin niya na parang humihina na ang katawan nito. Si Lolo Sergio pa naman ang nakakatanggal ng pagod niya dahil madalas itong nagkikwento ng magagandang bagay na nangyari sa panahon ng kabataan nito. Pinakamalungkot na narinig niyang kwento ng matanda ay ang tungkol sa mandirigmang nawalan ng pamilya dahil sa pagliligtas ng buhay ng ibang tao at kung paanong naging masaklap ang kamatayan ng lalaki. Nang wakasan ito ang sariling buhay sa harap ng ilog. Napatunayan na ang maling paratang ay maaaring mag-ugat sa kamatayan ng ibang taong may mabuting hangarin sa kapwa. Dahil sa maling panghusga, nakasira sila ng pamilya. Tila bumigat ang pakiramdam ni Dalpo. Nahihirapan siyang huminga at may luha na sumilip sa kanyang mga mata. Para bang masyado siyang apektado sa mga nangyari sa buhay ng lalaking manunugis ng mga aswang. Sa liblib na baryo ng Temen ay sagana ang mga tao sa tuba na alak dahil sentro sila ng kalakalan sa paggawa ng mga dekalidad na produkto ng tuba. Bukod pa roon, sila rin ang pangunahing pinagkukunan ng mga pananim at gulayin na sitaw. Maging ang palay ay sentro rin sila ng pangkabuhayang may kinalaman sa pagkain at bigas. Ang masaganang pamumuhay ng mga tao ay merong madilim na nakaraan. Uso sa kanila ang pagpatay sa mga tao
na napapatunayan na aswang. Sinusunog nila ang bahay at hindi binibigyan ng pagkakataon para magpaliwanag. Kagaya na lamang ng nangyari sa lalaking manunugis ng aswang. Namatay siyang nadala sa hukay, ang paratang na wala namang katotohanan. Kaya naman, marami ang mga dayuhan na natatakot na pumunta sa kanilang baryo. Nang mawala sa kanyang paningin si Lolo Sergio, isa munang lagok sa bote ng alak ang ginawa niya bago tuluyang isinuot ang sombrerong salakot na gawa sa abaka. Mabigat ang hakbang ng paa na nilapitan ni Dalpo ang kalabaw na may hila sa araro at nagsimulang hawakan ito. Kasunod ng banayad na pagpalo niya sa likod ng kalabaw. Ngunit ang kanyang isip ay abala pa rin sa ibang bagay. At dahil nasa ilalim siya ng impluwensya ng alak, pakiramdam niya, hindi siya napapagod. Maya-maya pa, napatigil siya sa pagakbang. Nakita niya ang isang lalaki na tumutulay sa pilapil ng kanyang palayan. Napakunot ang kanyang noo. Kilala niya ang lasinggerong magbubukid, ngunit hindi niya alam kung ano ang pangalan nito. Natatandaan niya na ito ang nagturo sa kanya noon kung paanong mag-araro ng lupa. Ngunit pagkatapos nun ay hindi na sila nakakapag-usap ng lalaki dahil madalas itong lasing at natutulog sa gilid ng kalsada. Sa tingin niya ay lampas 50 taong gulang na ang lalaki. Pasuray-suray ang paglalakad, kaya bigla itong nawalan ng balanse at diretso ang pagbagsak sa putikan. Hindi alam ni Dalpo kung matatawa ba siya o maaawa sa lalaki. Kaya naman, nagpasya na lamang siyang lapitan ito para tulungang makatayo. Pagkarating niya sa kinaroroonan ng lalaki, ay mas inuna pa nitong hanapin ang bote ng alak kesa ang tumayo. Agad niya itong hinawakan sa kamay. "Tulungan ko na po kayo." Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Kailangan mahanap ko ang bote ng alak. Tulungan mo kung mahanap ang alak ko. Walang salitang lumabas sa bibig ni Dalpo at sinunod niya ang utos ng lalaki. Hinanap niya sa putikan ang alak nito, ngunit hindi niya makita ang bote. Marahil, dala ng kalasingan nito. Ang buong akala siguro ng lalaki ay may hawak itong bote ng alak. Kaya naman, tumayo ng tuwid si Dalpo at kinausap ang lalaki. Wala naman po kayong dalang bote ng alak eh. Kasi kung may dala po kayong bote, sana nakita na po yun kanina pa. Tumigil ka. Alam ko may dala akong alak. Teka, amoy alak ka rin ah. Baka naman, kinuha mo at ininom ang alak ko. Siguro inumusan mo kung nakalak ano. Asa na? Ilabas mo ang alak ko! Hindi kagad nakapagsalita si Dalpo. Nagulat siya sa pagsisisigaw ng lalaki. Nanlalaki ang mga mata nito at bakas sa mga mapupula nitong mata ang matinding galit para sa kanya. Ano? Nasaan ang alak ko? Ilabas mo sabi ang alak ko eh! Ilabas mo! Wala po talaga akong kinukuhang alak sa inyo. May sarili po akong alak at binili ko kanina. Kung gusto niyo po, sa inyo na lang ang alak ko eh. Ayoko nun. Ang gusto ko ibalik mo sa akin ang alak ko. Akin ang alak ko! Mas lalong lumakas ang boses ng lalaki sa paghahanap ng alak nito. Hindi pa ito nasiyahan at kinapkapan siya hanggang sa kanyang bulsa. Para na itong nakayakap sa kanya. Tila iba ang nararamdaman ni Dalpo. Parang gusto lamang siya nitong yakapin o maaari ay nagkamali siya ng hinala dahil patulak siya nitong inilayo sa katawan nito. At dahil sa kalasingan, nabuwal ang lalaki sa kinatatayuan nito.
at biglang nakatulog habang humihilik pa. Napapailing si Dalpo dahil natitiyak niyang siya ang maglilinis sa katawan ng lalaki. Saka lamang niya napagmasdan ang itsura ng lalaking lasinggero. Magulo ang buhok nito at sabog ang balbas. Parang hindi nakatikim ng suklay at hindi nakaranas na maligo. Talagang miserable ang buhay ng lalaki. Hahawakan niya sana ito para itayo nang bigla siyang natigilan. Nakilala niya ang lalaki nang mapagmasdan niya sa malapitan ang mukha nito dahil naalala niya na minsan nakita niya rin ito sa gilid ng kalsada. Pinagtutulungan itong bugbugin ng mga tambay sa kanilang baryo at iniiwan lang sa kung saan. Nagtataka rin siya dahil madalas niya rin itong makita noon na nakatingin sa kanilang bahay ni Lolo Sergio. At kung minsan naman ay tumutulong sa mga magbubukid para magtrabaho kapalit ng alak na tuba. Tama, ikaw nga yun. Ano kayang gagawin ko sa'yo? Ay nako, pambihira naman oo. Kailangan ko pa naman magmadali sa pag-aararo. Malalagot na naman ako nito kay Lolo Sergio eh. Teka, ang mabuti pa kaya, dali na lang kita muna sa kubo. Wala nang nagawa si Dalpo, kundi buhatin ang lalaking mahimbing nang natutulog sa putikan. Sa una ay nahirapan siyang buhatin ito dahil may kabigatan ang lalaki. Pero dahil sanay siya sa pagbubuhat ng sako-sakong palay, nagawa niyang buhatin ang lasing na lalaki papunta sa kubo nila sa gitna ng palayan. Pagkalipas ng ilang sandali ay narating niya ang kubo. Habol ang kanyang hininga ay maayos niyang inilapit ito sa higaan. Dahan-dahan niyang ibinaba sa katre ang lalaki mula sa pagkakapasan. Puno ng putik ang katawan nito at amoy alak ang sumisingaw na hangin sa hininga nito. Pinahiga niya ito sa banig na gawa sa abaka. Saka agad na nagpunta sa ilog upang mag-igib ng malamig na tubig. Pagbalik niya, sinimulan niya ng linisin ang katawan ng lalaki. Pinunasan niya ang muka, braso at mga binti nito. Saka hinugasan ang mga bakas ng putik na kumapit sa katawan nito. Isa-isang nawala ang dumi at nanumbalik ang kulay ng balat nito. Bahagya pang namumula dahil sa epekto ng alak at lamig ng tubig. Hinubad ni Dalpo ang sariling jacket at ipinisuot niya yon sa lalaki. Nang matapos, bahagyang nag-iba ang anyo nito mula sa mukhang gusgusin at basang-basa ng putik. Ngayon ay tila maayos na ulit ang itsura nito. Lumitaw ang maamo nitong muka. Bahagyang nakapikit ang mga mata at humihimbing na parang isang batang natutulog. Malinis, payapa at may bakas ng pagkataong nawala sa gitna ng kalasingan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa lalamunan ni Dalpo. Saka pinagmasdan ang lalaking mahimbing pa rin na natutulog. Sino kaya ang lalaking to? Pati pangalan niya ay hindi ko alam. Bakit kaya ako kinakabahan? Pagkatapos kitang tulungan, bigla naman ako nagsisi. Naisip ko na baka sa pagiging matulungin ko sa ibang tao, ay mangyari rin sa akin ang nangyari sa lalaking manunugis noon. Habang kinakausap ni Dalpo ang lalaki, ay hindi niya maiwasan ang hindi pagmasdan ang balat nito. Maraming mga marka ng sugat mula sa mga pinagdaanan nito. Ano kayang problema niya? Bakit kaya palagi ko na lang siya nakikitang lasing? Nasaan na kaya ang pamilya niya? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dalpo
bago niya ipinagpatuloy ang pag-aararo sa bukid. Hinayaan niyang matulog ang lalaki, saka sinulya pa ng araro kung paano yun umabante sa tulong ng kanyang kalabaw. Dahan-dahang bumaon ang talim nito sa malambot na lupa. Pinuputol nito ang bawat ugat ng damo, saka nililinya ang pilapil na parabang hinahabi ng kanyang mga kamay. Sa bawat paghakbang ng kalabaw, humahagod ang araro sa lupa. Lumilikha yun ng tuwid na guwit. Hindi niya pinansin ang masakit na tama ng araw sa kanyang balat. Ipinunas niya sa kanyang pawisan na noo ang panyo na nakasampay sa kanyang batok. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang muka ay nawala at napalitan ng ginhawa mula sa paghampas ng malamig na hangin sa kanyang muka. Paulit-ulit si Dalpo sa kanyang pag-iikot. Abala ang isip at katawan sa galaw ng araro at paghatak sa lubid ng kalabaw. Hindi na namalaya ni Dalpo ang mabilis na paglipas ng oras. Ang kalangitan na kanina ay maliwanag at bugaw, ngayon ay unti-unti nang nagdidilim. Nagpalinga-linga siya sa paligid at bahagya pang nagtaka dahil sa malamig ang hangin. Senyales ng paparating na gabi. Tumigil siya sa pag-aararo at napasulyap sa lalaking nakahiga sa katre. Wala yung dingding, kaya kita niya agad kung walang tao ang bahay. Kaya napansin niya na nakaalis na ang lalaki. Pambihira! Naka-iskerda na kagad ng walang paalam. Hindi man lang nagpasalamat sa ginawa ko para sa kanya. Ay nako, ang mga tao nga naman kung minsan. Muling sinulya pa ni Dalpo ang bahay, pati na ang kalangitan. Sandali niyang natanaw ang langit na nagiging kulay kahil. Hudyat yun na malapit nang lumubog ang araw. Masyado siyang nalibang sa kanyang pag-aararo. Habang nakatigil si Dalpo sa gitna ng palayan, hinayaan niyang magpahinga ang kanyang kalabaw. Ngunit sa katahimikang yun, biglang sumagi sa isip niya si Lolo Sergio. Kanina pa umalis ang matanda para pumunta sa kabilang bahagi ng ilog kung saan naroon ang taniman nila ng sitaw. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang matanda. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Dalpo. Naisip niya na baka nakaramdam na naman ng panginginig ng tuhod at hilo si Lolo Sergio. Pambihira, munti ko na makalimutan ha. Baka natumba siya. Diyos ko, sana naman po wala nangyaring masama kay Lolo Sergio. Bulong sa sarili ni Dalpo. Kaya naman, agad siyang umalis sa lugar na yon. Iniwan niya ang kalabaw at pang-araro. Ang kanyang palad ay pinagpawisan at ang hangin na dati ay malamig ay biglang nagdulot ng bigat at init sa kanyang katawan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Patakbo niyang tinahak ang daan papunta sa kabilang taniman. Sa bawat hakbang, kumakalabog ang putik sa kanyang mga paa. Habol ang hininga na nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang makarating siya sa tulay na kawayan. Nagturugtong yun sa kabilang pangpang ng ilog. Diyos ko, wag naman po. Sana ayos lang po si Lolo Sergio. Humakbang siya ng mabilis sa tulay habang nanginginig ang payat na kawayan sa ilalim ng kanyang talampakan. Nanginginig din ang kanyang tuhod. Ang bawat pagyugyug ng tulay ay tila ba pumipigil sa kanyang hininga. Yun na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi ko dapat hinayaan na mag-isa si Lolo Sergio. Mas lalong nilakihan ni Dalpo ang pagakbang sa yumuyugyug na tulay. Kaya naman, mabilis din siyang nakarating sa kabilang dulo ng tulay.
Pagdating niya sa taniman nila ng sitaw, agad niyang tinawag at hinanap ang matanda. "Lolo Seryo! Lolo Seryo, nasan po kayo? Lolo Seryo!" Paulit-ulit na tinawag ni Dalpo ang pangalan ng matanda. Ngunit walang tugon mula kay Lolo Seryo. Kaya naman, bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Takot na takot si Dalpo at naluluwa dahil hindi pa rin niya nahahanap ang matanda. Mahina pa naman ang pagdinig nun, kaya hindi siya kagad maririnig ng matanda kahit tawagin pa niya. "Diyos ko, tulungan niyo po akong mahanap si Lolo Seryo. Nakikiusap po ako sa inyo, Panginoon." Naluluwa na nagpatuloy sa paghahanap si Dalpo sa malawak na pataniman nila ng sitaw. Pagkalipas lamang ng ilang minutong paghahanap, ay bigo pa rin siya na makita si Lolo Seryo. Ramdam na niya ang bigat sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang tinatawag ang matanda, ngunit ang tanging sagot lamang ay ang hampas ng hangin at kaluskos ng mga baging na gumagapang sa tukod ng mga halaman na sitaw. Habang kumakalat ang dilim sa paligid, biglang natigilan sa paghahanap ang binatang si Dalpo nang makarinig siya ng kaluskos sa paligid, kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng pag-angil mula sa masukal na bahagi ng taniman. Parang nanggagaling yun sa ilalim ng lupa. Nagsipagtaasan ang balahibo niya sa katawan at bumilis ang paglinga niya sa paligid. Malalamig ang kanyang pawis na dumadaloy sa kanyang muka. Mula sa madilim na bahagi ng sulok ng taniman, dahan-dahang lumitaw ang isang nilalang. Halos hindi siya makahinga ng mga sandaling yun dahil sa labis na takot. "Sino ka? Diyos ko! Sino ka? Anong klaseng nilalang ka?" Isang halimaw na kalahating tao, kalahating kabayo ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang ulo nito ay parang sa kabayo. Mahaba ang nguso at mula sa butas ng ilong ay lumalabas ang mainit na singaw na parang usok. Ang mga mata ay kulay pula na parabang nagbabagang apoy. Ang katawan nito ay matipunong tao, ngunit balot ng maiitim na balahibo. Ang mga kamay ay mahahaba, matitigas at may matatalim na kuko na kumikislap sa liwanag ng papasilip na buwan. Sa bawat hakbang nito, yumayanig ang lupa at ang buntot na mahaba ay humahampas sa mga halaman na parang isang latigo. Nabalot ng matinding takot si Dalpo. Parang pinipiga ang kanyang dibdib. Halos hindi siya makagalaw at ang tanging naririnig niya ay ang ingay ng sariling tibok ng puso. Ang nilalang ay nakangisi pa na tumutulo ang malapot na laway. Saka lumitaw ang matutulis nitong mga pangil na tila ay isang punyal. "Wag! Wag ka lalapit! Wag ka lalapit! Nakikiusap ako! Wag mo akong sasaktan! Maawa ka sa akin!" Imbis na sumagot ang nilalang, tumugon ito sa pamamagitan ng malakas na pag-angil. Nakakakilabot ang huni na parabang kutsilyo na tumutusok sa kanyang pandinig. "Isa kang aswang na tikbalang na madalas na ikinikwento ni Lolo Seryo sa akin. Isa kang halimaw na alaga ng itim na diwata, tama ba? Diyos ko, lumayo ka! Umalis ka sa harapan ko! Umalis ka rito!" Abang pasulong na humahakbang ang nakangising nilalang, paatras naman ang hakbang ni Dalpo, papalayo sa halimaw. Habang abala ang kanyang paningin sa paghahanap ng kahoy na magagamit niyang panlaban sa nilalang,
na handang umatake sa kanya. Tila nabibinga siya sa malakas na pintig ng kanyang puso. Maya-maya pa ay sinunggaban na siya ng aswang na tikbalang. Tumama ang ulo nito sa kanyang sikmura at pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Gumapang siyang papalayo sa umaangil na nilalang at pilit na bumabangon. "Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako!" Hindi pa man nakakabawi ng lakas si Dalpo mula sa gulat at pagkakabagsak sa lupa. Muli na namang sumugod ang aswang na tikbalang. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malakas na hampas ng mabigat nitong bisig sa kanyang balikat. Napaluhod siya sa lupa, napatayo at napaatras. Muling nagbabanta ng pag-atake ang aswang na tikbalang. Nakita niya ang kahoy at dinampot niya yon. Matapang niyang hinarap ang nilalang na patuloy sa pag-angil. Biglang naramdaman ni Dalpo ang pamamanhid ng kanyang katawan. Hindi niya napansin na may bukol siya sa balikat, ngunit iwinesiwas niya sa ere ang hawak na kahoy. Kaya naman, lalong napangisi ang nilalang at tumutulo ang malapot nitong laway na patuloy sa pagakbang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sige, lumapit ka. Hindi mo ako mapapatay. Hindi mo ako mapapatay. Hindi na natapos ni Dalpo ang kanyang pagsasalita. Muli siyang binanggaan ng ulo ng aswang na tumama sa kanyang tiyan. Tumilapon siya sa basan lupa at bumaon ang kanyang likod sa matigas na pilapil ng taniman ng sitaw. Mabilis na sumunod ang nilalang sa kanyang kinaroroonan. Sa isang iglap, dumagan ito sa kanya at ang mainit na hininga ng tikbalang ay bumuga sa kanyang muka. Ang bibig nitong mahaba, puno ng matutulis at dilaw na pangil, ay biglang sumayad sa kanyang balikat. Isang malalim na kagat ang tumama at sumirit ang dugo sa gilid ng kanyang katawan. Napaigik si Dalpo sa labis na sakit. Nanlaki ang kanyang mga mata habang ramdam ang matinding kirot na parang pinupunit ang kanyang laman. Hindi pa roon natapos ang pag-atake nito. Ang dalawang paa ng halimaw, malalaki at parang bato, ay paulit-ulit na humampas sa kanyang dibdib at tagiliran. Bawat pagtama ay nag-iiwan ng sugat at pasa sa kanyang katawan. Halos mawalan siya ng malay sa tindi ng sakit. Ang matutulis na kuko ng tikbalang ay humiwa sa kanyang braso at binti. Halos lapain siya ng nilalang na parang gutom na gutom sa kanyang laman. "Parang awa mo na. Huwag mo akong patayin. Maawa ka sa akin." Ngunit tila bingi ang aswang na tikbalang sa lahat ng pakiusap ni Dalpo. Sinipsip nito ang dugo sa kanyang balikat. Tila sarap na sarap ito sa lasa ng kanyang dugo. Bigla itong natigilan nang marinig ang malakas na sigaw ng isang lalaki. Habang ang liwanag ng buwan sa kalangitan ay nagsimula ng kumalat sa paligid. Mula sa likuran ng taniman ay lumitaw ang lalaking tinulungan niya kanina. May dala ang lalaki na alak habang dinuduro ang nilalang na walang bahid ng takot. Napansin ni Dalpo mula sa nanlalabo niyang paningin ang bakas ng galit sa muka ng lasinggerong lalaki. Pasuray-suray ito sa paglalakad, papalapit sa kinaroroonan ng aswang na tikbalang. Dala nito ang bote ng alak, ngunit ang mga mata ay bakas ang kakaibang tapang. "Hoy! Hayop ka! Ako kalabanin mo!" Mabilis itong lumapit, sabay hampas nito sa hawak na bote sa ulo mismo ng tikbalang. Nagulat ang halimaw at pansamantalang iniwan si Dalpo.
Humarap ito sa bagong dumating. Tumagilid si Dalpo sa putikan. Halos hindi na makagalaw. Mula sa nanlalabo niyang paningin ay nasilayan ni Dalpo ang dalawang nilalang na naglalaban. Ang aswang na tikbalang at ang lasinggerong lalaki na nagpapambuno sa harapan niya. Ngunit unti-unting dumilim ang paningin ni Dalpo. Ang tunog ng mga paghampas sa katawan ng aswang, pati na ang malalakas na sigawan at ang ungol ng halimaw ay naging malabo sa kanyang pandinig. Huli niyang nasaksiyan ang pagkakahandusay ng nilalang at ang pagtayo ng lasinggerong lalaki. Nagawa nitong mapabagsak ang aswang na tikbalang. Kahit pasuray-suray ito na parang hangin kung kumilos. Tila sumasayaw at nagagawa nitong maiwasan ang bawat pag-atake ng aswang na tikbalang. Manong, salamat po sa pagtulong. Pagkatapos magpasalamat ni Dalpo sa lasinggerong lalaki, ay tuluyan ng bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Nawalan na siya ng malay at hindi na niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Sa pagbabalik ng malay ni Dalpo, naramdaman niya ang matigas na sahig ng katre sa kanyang likod. Mabigat at masakit ang bawat bahagi ng katawan ni Dalpo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Agad siyang sinalubong ng liwanag ng araw na pumapasok sa siwang ng bintana at ang init nito ay bahagyang dumampi sa kanyang balat. Saglit siyang nabulag sa silaw, ngunit nang masanay ang kanyang paningin, napansin niya ang makakapal na telang nakabalot sa kanyang dibdib, balikat, braso at mga binti. Diyos ko, totoo po ba itong nakikita ko at nararamdaman ko? Buhay pa ako. Ligtas ako. Buong katuwaan na nahaplos ni Dalpo ang kanyang sarili at hindi napapansin ang taong nakatayo sa pintuan habang pinapanood ang binata. Sa bawat galaw ni Dalpo, dama niya ang kirot mula sa kanyang tinamong sugat sa kamay ng aswang na tikbalang. Umalingasaw sa paligid ang pamilyar na amoy ng insenso at kamangyan. Parehong samyo na madalas niyang naaamoy sa tuwing may ginagamot si Lolo Sergio na pasyente. Kaya naman, bigla niyang naalala ang matanda. Bumalikwas siya ng bangon. Inilinga ang kanyang paningin sa buong paligid. Mabilis niyang nakilala ang sarili niyang silid. Kung ganun, nandito pala ako sa kwarto ko. Nakauwi pala ako ng ligtas. Muling pinagmasdan ni Dalpo ang dingding ng kanyang silid. Dahil akala niya namamalikmata lamang siya. Ang lumang kubo na may dingding na sawali, may nakasabit na mga tuyong halamang gamot at nakasindi sa gilid ang insensong nagbibigay ng maaliwalas ngunit misteryosong halimuyak. Para sa kanya ay patunay na hindi nga siya nagkamali sa mga nakikita. Nang mapako ang kanyang atensyon sa nakatayong tao sa pintuan, tuluyan nang bumagsak ang luha sa mga mata ni Dalpo. Lolo Sergio? Lolo Sergio, ikaw ba yan? Diyos ko, ang akala ko po kung napano na kayo. Walang nangyaring masama sa akin na po. Dahil pagkatapos ko mag-ani ng konting bunga ng sitaw, umuwi na rin ako kagad. Ang pagkakamali ko lang ay hindi ako nagpakita sa iyo para magpaalam. Diyos ko, muntik ka na tuloy mapahamak. Lolo Sergio, akala ko po talaga napahamak na kayo kahapon. Kung may nangyari pong masama sa inyo, hindi ko po mapapatawad ng sarili ko. Pero apo,
ingatan mo rin naman ang sarili mo. Tignan mo na ang nangyari. Akala ko hindi ka na magigising. Lumapit ang matanda sa kanyang katre at naupo ito sa kanyang tabi. Baka sa mukha ng matanda ang labis na pag-aalala. Nakatitig ito sa kanya na parabang natatakot na muli siyang mawalan ng malay. Namumuo ang luha sa gilid ng mga mata ni Lolo Sergio at ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ngunit habang pinagmamasdan ni Dalpo si Lolo Sergio, bigla niyang naalala ang lasinggerong lalaki na nagligtas sa kanyang buhay. Lolo Sergio, sino po nagdala sa akin dito? Ako lang, Apo. Nagpatulong ako sa kababaryo natin para madala ka sa bahay. Bakit mo naman naitanong? Lolo Sergio, hindi ako maaaring magkamali. May nagligtas po sa akin. Isang lalaking lasinggero na tinulungan ko nung tanghali. Nakita ko po ang ginawa niya. Bago po ako nawala ng malay, nakita ko po, natalo niya po ang aswang na tikbalang. Pero Apo, wala akong nakitang aswang na tikbalang sa sitawan natin. Kahit ang lalaking sinasabi mo, wala rin akong nakita. Basta ang alam ko, nag-aalala ko sa'yo ng gabi ay hindi ka pa umuwi. Kaya ayun, hinanap na kita at natagpuan kitang walang malay dun sa bukid. Lolo Sergio, sigurado po ako na siya nagligtas sa akin sa kamay ng mabangis na aswang na tikbalang. Aswang na tikbalang baka mo ang umatake sa'yo, Apo. Opo, Lolo Sergio. Nakita ko po siyang bigla na lamang lumitaw sa taniman ng sitaw. Akala ko po talaga katapusan ko na ng mga sandaling yun. Mabuti na lamang po. Lumabas po yung lalaki. Tapos tinulungan po ako nung lasinggerong lalaki na yun. Kung hindi ako nagkakamali, Apo, ang nilalang na umatake sa'yo ay ang aswang na madalas kong kinikwento sa'yo noon. Sila ang mga aswang na tikbalang na alaga ng isang itim na diwata. Tama ba? Ang nilalang na yun ba ang nakita mo at tumatake sa'yo? Opo, Lolo Sergio. Tama ho kayo. Lahat ng mga katangian na nabanggit niyo sa kwento niyo ay tugma po sa itsura niya. Diyos ko, nagsimula na naman ang pagbabalik ng mga nilalang na tinalo ng manunugis na pumatay sa mga aswang noon. Kung ganun, Lolo Sergio, ano na pong gagawin natin? Tiyak na mapapahamak po tayo kapag sumalakay ang ganong klaseng halimaw. Delikado po ang lahat ng tao dito. Lolo Sergio, baka po may maitutulong sa atin ang lalaking lasinggerong nakita ko. Hindi siya tutulong sa atin, Apo. Mahirap siyang kausapin. Pero Lolo Sergio, mabuti po siyang tao. Iniligtas niya po ako kagabi. Kung totoo mga sinasabi mo, may utang na loob tayo sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, ang lalaking sinasabi mo ay si Tarman, isang lasinggerong magbubukid, tahimik at hindi nakikialam sa buhay ng iba. Siguro tinulungan mo siya at nagbayad lamang siya ng utang na loob sa'yo. Opo, Lolo Sergio. Tinulungan ko po siya nang makatulog po siya sa palayan natin. Umalis nga po siya nang walang paalam . Pagbalik, may dala na po siyang alak. Kakaiba siya, Lolo Sergio. Ang husay po talaga niyang makipaglaban kung nakita niyo lang. Ganun pa man, iwasan mo siya, Apo. At huwag mo siya kakausapin. Ha? Pero bakit po, Lolo Sergio? Basta, huwag ka na magtanong. Makinig ka na lang sa akin, Apo. Hanggat maaari, ay iwasan mo ang taong yon. Pero Lolo Sergio, wala nang pero. Sundin mo ang ipinag-uutos ko sa'yo. Para lang din to sa kaligtasan natin. Merong mas mahalagang bagay na dapat pag-ukulan ng pansin. Yun ay kung paano tayo makakaligtas sa pagsalakay ng mga nilalang. Pero Lolo Sergio, wala tayong laban sa kanila. At si Mang Tarman lang po ang nakikita kong makakatulong sa atin. Makinig ka na lamang sa akin, Apo.
At wag na matigas ang ulo mo, Dalpo. Nakikiusap ako sa'yo. Pakinggan mo ang sinasabi ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Wala nang nagawa si Dalpo, kundi ang manahimik sa kanyang kinauupuan na katre. Mas lalo lamang nagulo ang isip niya nang dahil sa mga sinabi ng matanda. Siya pa naman ang klase ng taong hindi tumitigil hanggat hindi nalalaman ang dahilan kung bakit kailangan niyang iwasan si Mang Tarman. Dahil pagbali-baligtarin man ang mundo, si Mang Tarman pa rin ang pinagkakautangan niya ng buhay. Pagkalipas ng ilang araw ng pagpapahinga at gamutan, unti-unting gumaling ang mga sugat ni Dalpo. Bagamat na natiling mabigat ang kanyang pakiramdam, ay mas pinili niyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Pansamantala niyang kinalimutan ang mga nangyari sa kanya sa bukid. Habang tinatahak niya ang daan papunta sa palayan, ay hindi niya pa rin maiwasan ang hindi isipin si Mang Tarman. Nasa na kaya si Mang Tarman? Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya sa pagliligtas niya sa buhay ko. Bawat hakbang ni Dalpo ay hindi mawala sa isip niya ang itsura ng nilalang na umatake sa kanya. Ngunit kailangan niyang magpatuloy sa pag-aasikaso sa bukid. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating na niya ang kinaroroonan ng kanilang palayan. Nilapitan niya ang alaga niyang hayop. Muli niyang hinawakan ang araro at muling naramdaman ang bigat ng pawis na umaagos sa kanyang noo. Sa pagitan ng paglilinis ng pilapil, naramdaman niya ang pagod sa nangangalay niyang mga kamay. Pagkalipas ng ilang oras na pag-aararo ng lupa, ay kailangan naman niyang ayusin ang patubig papunta sa bukid. Habang naglalakad sa gilid ng pilapil, natanaw niya ang pamilyar na anyo ng isang lalaki. Si Mang Tarman! Tama! Siya nga nakikita kong nakasandal sa pilapil ng palayan. At mukhang lasing na naman. Nagmamadaling lumapit si Dalpo sa kinaroroonan ni Mang Tarman na panayang pagsasalita at kinakausap ang hangin ng mag-isa. Nakayuko ang ulo at magulo ang buhok. Ang damit ay gusot at basa ng putik. Ang mukha nito ay namumula sa labis na kalasingan. Hawak nito ang basyo ng bote ng alak na walang laman. Nag-angat ito ng tingin, kaya nakita niyang pumupungay ang mga mata nito dahil sa kalasingan. Sabi ko na nga ba, kaya kong talunin kahit na sino. Kahit aswang pa yan, wala kayong binatbat sa akin. Bulong at tawa ni Mang Tarman habang nakaharap sa ibang direksyon ng muka. Tila kausap ang sarili. Minsan ay tatawa, minsan ay biglang babagsak ang ulo na parang antok na antok. Ang dila nito ay nabubulol sa pagsasalita. At sa bawat kibot ay sumasabay ang amoy ng alak na sumisingaw sa bibig nito. Biglang lumapit si Dalpo at hinawakan niya ang kamay ni Mang Tarman para magpasalamat. Pero nagulat ito at hinila ang kamay. Hoy! Bakit ka lang dito, ha? Hindi pa magaling ang sugat mo. Saka huwag mo ako lalapitan at kakausapin kung ayaw mo madamay sa miserable buhay ko. Gusto ko lang naman po magpasalamat sa pagkakaligtas niyo po sa akin, Mang Tarman. Saka magaling na po ang mga sugat ko. Salamat po talaga sa inyo. Sandali lang. Sino ba nagsabi sa'yo ng pangalan ko? Sino? Si Lolo Sergio po. Halina po kayo, aalalayan ko po kayong tumayo. Huwag mo akong mahawak-hawakan. Wala tayong pananagutan sa isa't isa. Sige,
Umalis ka na. Tapos na ang utang na loob natin sa isa't isa. Binayaran mo ang utang na loob mo sa akin. Binayaran ko rin ang utang na loob ko sa'yo. Pero Mang Tarman, di naman po ako naghihintay ng kapalit sa tulong ko sa inyo eh. Buwisit na utang na loob yan. Tulog ba ka mo? Wala kang may tutulong. Pabigit ka lang. Munti ka kong mamatay sa pesting halimaw na yun. Kaya makakaalis ka na sa harapan ko. Hindi kita kailangan dito. At sa susunod, huwag mo kong lalapitan, ha? Nagpilit na tumayo si Mang Tarman, habang si Dalpo naman ay biglang natigilan sa pag-aasik ng boses ng lalaki. Tila may masakit na kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Parang tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Para siyang hindi makahinga sa pagtataboy na yon ni Mang Tarman. Hinayaan niyang tumayo ito sa pagkakalugmok sa putikan. Pinagmasdan niya ang pasuray-suray nitong pagakbang. Nararamdaman niya na may pinagdadaanan ang lalaki. Ngunit hindi nagtagal. May dumating ang 3 lalaking kababaryo niya. Maangas ang mga ito na may dala na 2x2 at nakatingin kay Mang Tarman. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga ito ay ang madalas na mambugbog kay Mang Tarman. Nang makita ng mga ito si Mang Tarman, agad silang nagtawanan at nagsimula ng panlilibak sa lalaki. Ito na naman ang lasinggero. Walang silbi, kundi alak ang inaatupag. O ikaw, ibalik mo sa amin na kinuha mong alak. Wala nang libre sa panahon ngayon. Paano ba yan? Nasa tiyag ko na ang alak eh. Ba't? Talagang pinaglululoko mo kung baliw ka. Pero ang kailangan ko, bayaran mo ang alak na kinuha mo. Tanga ka ba? Kapag alak ang kinuha, kailangan alak din ang ibabalik. Saglit lang. At kailangan ko munang umihi para isahod sa bote. Inumin mo ng mga kasama mo. Dala ng matinding galit ng lalaki. Kinuwelyuhan ito sa damit si Mang Tarman. Kaya naman, hindi na nakatiis si Dalpo na hindi makialam sa mga to. Teka, sandali lang! Huwag niyo naman siya saktan. Ako na lang ang magbabayad sa alak na kinuha niya. Hinarap siya ng lalaking may tangan sa damit ni Mang Tarman. Pero umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Tarman. Ano nga ba? Sinasabi ko umuwi ka na. Huwag kang makialam sa problema ko. Umalis ka na. Pero sasaktan nila kayo, Mang Tarman. Hindi po ako aalis dito. Wala kang pakialam sa akin. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Sa halip na iwan, ay hindi umalis doon si Dalpo. Kaya naman, nagulat siya ng pinagtulungan ng mga lalaki na bugbugin si Mang Tarman. Sinalo nito lahat ang tama ng suntok sa katawan ng mga taong bumubugbog dito. Sunod-sunod ang mga suntok at tulak na inabot ni Mang Tarman. Bawat hampas ng 2x2 ay nagpatumba sa lalaki sa putikan ng gilid ng pilapil. Hoy! Ano ba kayo? Maawa naman kayo sa kanya! Huwag niyo sasaktan! Ngunit hindi nakinig ang mga lalaki sa kanya. Binugbog ng mga ito ang nakahigang si Mang Tarman na hindi man lang lumalaban sa mga ito. Malayo sa taong nagligtas sa kanya mula sa halimaw. Para itong lantang gulay na tinanggap ang lahat ng sipa at suntok ng mga lalaki. Kaya naman, nilapitan niya ang mga ito at sinuntok niya sa muka ang lalaking nakilala niya sa pangalan na Raul dahil tinawag ito ng kasama. Hindi nito ininda ang tama ng suntok ni Dalpo. Sa halip, gumanti si Raul ng suntok sa kanya. Tumama ang kamao nito sa kanyang muka. Bumagsak siya sa putikan at hindi agad nakabangon.
Nang hahampasin na siya ng 2x2 sa katawan, ay mabilis na bumangon si Mang Tarman. Ang mga mata nito ay matalim, puno ng determinasyon. Hinarap nito ang 3 lalaki at nang masaksihan niya ang paraan ng pakikipaglaban nito sa mga lalaki, ay masasabi niyang tila dumaan ito sa matinding pagsasanay. Napabagsak ni Mang Tarman ang lahat ng kalaban at inalalayan siya nitong tumayo. Dinala siya nito sa ilog. Hinugasan nito ang kanyang katawan habang hindi nagsasalita, ni hindi ito tumitingin sa kanyang muka. Mang Tarman, bakit hinahayaan niyo po na maging ganyan ang buhay niyo? Umigil ka. Wala kang pakialam. Nagulat si Dalpo dahil para itong biglang nawala sa impluwensya ng alak. Tuwid ang salita na parang hindi nakainom ng alak. Napakunot ang noo ni Dalpo at nagtataka sa ikinikilos ng lalaking lasinggero. Habang maaga pa, iwasan mo ako dahil mapabahama ka lang sa akin. Habulin ako ng kamalasan at ayokong madamay ka. Mang Tarman, matanong lang po, nasan po bang pamilya niyo? Matalim na tumingin kay Dalpo si Mang Tarman. Gustong pagsisihan ng binata ang naging tanong niya sa lalaki dahil sa pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Bumakas ang galit at ang namumula nitong mga mata ay tila salamin ng puot na nakatago sa pagkatao ni Mang Tarman. Ano karapatan mong tanungin ako? Kung nasaan ang pamilya ko? Wala nga po akong karapatang magtanong. Ngunit kung nasan man po ngayon ang pamilya nyo, sila po ang unang masasaktan kapag makita ka po nilang ganyan ang kalagayan. Huwag mo akong pinakikialaman. Wala kang alam sa buhay ko. Magmula ngayon, wala na tayong dahilan para magkita at mag-usap pa. Umayo ang lalaki na hindi tumitingin sa kanya. Umalis si Mang Tarman sa kanyang harapan. Bigla siyang naging interesado sa pagkatao nito. Hinabol niya ito ng tingin at sumagi sa kanyang isip ang mga balak niyang gagawin para mas makilala pa ang lalaking lasinggero. Makikilala rin kita, Mang Tarman. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Pero sa ngayon, sapat na ang mga nalaman ko na hindi ka totoong masamang tao. Tumayo si Dalpo sa mabatong ilog at sinipat ang tubig. Mukhang malalim at nakakatakot si Sirin. Kaya lang, mas naging interesado siyang malaman kung totoo bang may sandatang nakatago sa ilog. Nagpalinga-linga muna siya sa paligid upang masigurong walang nakakakita sa kanya. Nang matiyak na walang tao at nakaalis na si Mang Tarman, dahan-dahan siyang lumapit sa malalim na tubig habang nakatitig si Dalpo sa tila mahiwagang katahimikan ng tubig. Isang kilabot at pag-asa ang sabay na bumalot sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang sugat na iniwan ng tikbalang, ang apoy ng mga matang pula at ang mga pangakong binitiwan niya sa sarili na ipagtatanggol niya ang kanyang baryo laban sa napipintong pagsalakay ng mga aswang. Isang malalim na paghigop ng hangin na tila pumuno sa kanyang dibdib ang kanyang ginawa. Bago tumalon sa tubig si Dalpo at sinisid ang kailaliman ng ilog. Ngunit sa hindi inaasahan, naramdaman niya na lumabas mula sa kanyang laman ang dugo na sumama sa tubig. Hindi siya makalaban dahil bigla siyang kinapos ng hininga. Ngunit nararamdaman niya ang paghila sa kanya ng hito papunta sa mas malalim na bahagi ng tubig. Sa isip niya at bulong sa kanyang sarili ay humihingi siya ng tulong. Isang pagkakamali ang nagawa niya. Hindi niya inaasahan ang alimaw na nakatira sa ilalim ng tubig. Pilit na nagpumiglas ang katawan ni Dalpo
Kaya naman, saktong pagbitaw sa kanya ng kagat ng isdang hito, sumuot siya ng tuluyan sa isang uri ng kuweba na nasa ilalim ng ilog. Ano to? Nasaan ako? Sinulyapan ni Dalpo ang isda na hito at hindi nagtagal ay iniwan siya nito sa loob ng kuweba. Habang ang kalahati ng kanyang katawan ay masakit dahil sa sugat niya sa hita, nakasawsaw sa tubig ang kanyang bewang. Malamig din ang simoy ng hangin sa loob na kahit madilim ang paligid ay naniniwala siyang nasa kakaibang bahagi siya ng ilalim ng tubig na merong nakatago at lihim na kuweba. Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Hindi ito maaari. Kailangan kong makalabas. Teka, baka sa dulong yun, may lagusan. Dahan-dahang gumapang si Dalpo papasok sa loob ng kuweba. Umaasa siyang may lagusan sa dulo nun. Ang kanyang mga palad ay dumudulas sa malamig at basang bato. Sa bawat hakbang ng kanyang tuhod sa matubig na sahig, umuugong ang mahinang lagaslas ng tubig habang ang dugo ay sumasama sa basang bato. Sa loob ay naaamoy niya ang amoy ng lumot habang sa kisame ay nakasabit ang mahahabang baging mula sa ugat ng puno. Ang tubig sa loob ng kuweba ay umaabot hanggang tuhod. Malamig na malamig at tila dumadaloy mula sa kailaliman. Ang bawat gapang niya ay nagdadala ng takot sa kanyang dibdib. Tila nabibingi si Dalpo sa katahimikan ng lugar. Habang siya ay palalim ng palalim, naramdaman niya ang bigat ng kapaligiran. Parang may mga matang nakamasid sa kanyang ginagawa. Tulong! Nakikiusap ako! Kung sino ka man na nagtatago sa likod ng pader ng kuweba, patawarin mo na ako kung nangasa kong pumasok sa loob ng kuweba. Nakikiusap ako! Tulungan niyo ako! Maya-maya pa, isang mahinang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng kuweba. Malamig na boses ng isang matanda. Kasabay ng pagkalat ng liwanag sa paligid na tila isang kislap ng kidlat. Dalpo, lumapit ka. Sa wakas, natuntun mo na rin ako. Halika, mas lumapit ka pa. Teka, sino ka? Bakit mo ko kilala? Anong kailangan mo sa akin? Halika, lumapit ka. Tinatawag kita. Malapit mo na akong makita. Huminto sa paggapang si Dalpo at pinakinggan niya ang boses na naririnig. Nanlaki ang mga mata ng binata at pilit na hinanap ang pinagmumula ng tinig. Ngunit ang paligid ay nananatiling maliwanag. Halika, lumapit ka pa, Dalpo. Muling bulong ng tinig, sabay ang biglang pagkislap sa di kalayuan. Mula sa gitna ng tubig, unti-unting lumitaw ang isang malakuryenteng liwanag na nagliliyab at naglalagablab ng bughaw at puting enerhiya. Nakalutang yun sa gitna. Nakita niya ang isang uri ng sandata, isang kris. Mahaba, alon-alon ang talim, na tila gumagalaw na parang buhay. Ang bawat kurba ng bakal nito ay kumikislap at mula sa mismong katawan ng kris ay lumalabas ang mga kidlat na umaalon sa hangin. Lumilikha ng mga ugong at alingaw-ngaw na parang kulog. Hindi ako maaaring magkamali. Isang kris ang nakikita ko. Ang sandata na laman ng kwento ni Lolo Seryo. Ikaw nga. Ikaw nga nagsasalita, tama ba? Oo, tama ka. Ako nga, Dalpo. Kusa kitang tinawag upang muling gamitin ang sandatang ito. Nakasalalay sa mga kamay mo ang kaligtasan ng bari. Nasira na ang lagusan ng masasamang nilalang. Lahat sila ay nakalabas na at handang sumalakay sa mundo nyo.
para tuluyan kayong sakupin. Teka, magpakita ka sa akin. Ako ang liwanag na bumabalot sa sandata. Ikaw ang hinirang na bagong tagapangalaga sa Kris at bagong tagapagligtas ng baryo. Gumalaw ang liwanag, papalapit sa kanya, habang hindi niya inaalis ang paningin sa liwanag na nasa harapan niya. Napatigil si Dalpo, nanigas ang kanyang mga tuhod, ang kanyang dibdib ay mabilis na kumakabog, at ang malamig na pawis ay dumaloy mula sa kanyang sentido, pababa sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya malaman kung lalapit ba siya o tatakbo. Ang liwanag ng Kris ay napakatingkad. Halos hindi niya mabuksan ang kanyang mga mata. Ang alingaw-ngaw ng mga kidlat ay para bang bumubulong sa kanya ng isang babala. Hindi kagad siya makapagsalita nang mas lumapit sa kanya ang liwanag at tila napapaso ang kanyang katawan sa ningas na hatid ng sandata. Takot ang naghari kay Dalpo ng mga sandaling yon, habang nakaharap siya sa isang puwersang hindi niya mawari kung biyaya ba o kapahamakan. Ngunit kasabay ng takot, naroon ang matinding paghila ng mahiwagang tinig. Isang puwersang nagtutulak sa kanya na damputin ng Kris kahit pa ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pangamba. Huwag kang matakot, Dalpo, dahil ikaw na ang bagong nagmamay-ari ng bagay na yan. Hayaan mo siyang sumanib sa iyong katawan. Kahit masakit ang hita ni Dalpo, ay pinilit niyang tumayo at nilapitan ang liwanag, habang hila ang kaliwang paa na masakit at may sugat. Dahan-dahan, inilapit ni Dalpo ang kanyang nanginginig na kamay sa nakalutang na Kris. Tila may malakas na puwersang humihila sa kanya para hawakan ang sandata. Ang liwanag nito ay lalong kumislap, para bang kumikilala sa kanyang presensya. Sa mismong pagdampi ng kanyang mga daliri sa hawakan nito, isang malakas na alon ng enerhiya ang biglang kumawala. Umalingaw-ngaw sa buong kuweba ang tunog na tila pagsabog ng kulog, at sa isang iglap, nabalot ng nakakasilaw na liwanag ang buong katawan ni Dalpo. Habang nangyayari yun sa kanya, narinig niya ang boses ng nilalang na nagtatago sa liwanag. Tiisin mo ang sakit hanggang sa mapasok ng kapangyarihan ng iyong laman, ugat, isip, at dumaloy sa dugo mo ang lakas ng kapangyarihan ng agimat na Kris. Ngayon, nasa mga kamay mo na ang kaligtasan ng lahat ng mga taong nakatira sa baryo. Huwag mo kong bibiguin, Dalpo. Naramdaman ni Dalpo ang apoy ng kuryente na dumaloy mula sa kanyang palad, umakyat sa kanyang mga braso at kumalat sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Ang mga sugat na dati ay masakit at mahapdi ay biglang nagsara, para bang hindi kailanman nagkaroon ng sugat o hiwa. Ang bigat ng kanyang katawan ay nawala, at sa halip ay naramdaman niya ang kakaibang gaan, hanggang sa hindi niya na namalayan na siya ay nakalutang sa ibabaw ng tubig. Itinataas ng enerhiyang dumadaloy mula sa Kris. Ang kanyang buong katawan ay binalot ng naglalagablab na malakuryenteng liwanag. Ang bughaw at puting sinag ay nagmistulang baluti na nakapulupot sa kanyang katawan, habang ang mga alon ng enerhiya ay naglalabas ng tunog na tulad ng humahampas na bagyo. Ang kanyang buhok ay umangat, at ang hangin sa paligid ay umikot na parabang umiindayog sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Habang mahigpit niyang hinahawakan ang Kris, ramdam ni Dalpo ang kakaibang lakas na pumupuno
sa kanyang kalamnan. Ang dating nangihinang mga kamay, ngayon ay tila bakal na walang makakabali. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang dalawang kidlat, at sa bawat buntong hininga ay tila may dumadaloy na alon ng kapangyarihan na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, damaan tibok ng isang mandirigmang muling nabuhay sa pagkatao ni Dalpo. Ang Chris ay hindi na lamang isang sandata, kundi isang sandigan laban sa kasamaan. Sa bawat pagkislap ng talim nito, nagbabanta ang liwanag at bagyong handang pumatay ng anumang halimaw na hahadlang sa kanya. Si Dalpo, ang dating simpleng magsasaka lamang, ngayon ay nakatindig bilang isang mandirigmang binigyan ng agimat na lakas mula sa Chris. Mamayang gabi, sasalakay ang mga aswang na nagmula sa kabilang mundo. Lahat ng matanda ay papatay nila. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Dalpo. Hindi takot para sa iba, kundi pag-aalala niya para sa kaligtasan ng kanyang lolo Seryo. Sige na, makakaalis ka na, Dalpo. Marahil sa paglabas mo sa lagusan na ito, gabi na ngayon sa lugar nyo. Kung ganun po, nasa pagitan ako ng mundo ng diwata at ng mga tao. Isa kayong diwata? Tama ka. Nasa pagitan ka ng mundo namin. At ako ang nangangalaga sa lagusan. Pero teka, mahal na diwata, bakit ako po ang pinili nyo? Sapagkat mabuti ang kalooban mo. At alam ko na ikaw ang nakatakda para sa Chris. Tandaan mo, manatili kang mabuting tao at huwag kang papadala sa tawag ng kasamaan mula sa hipnotismo ng mga diwatang may maiitim na budhi. Para sa lolo ko, mahal na diwata, tatanggapin ko ang kapangyarihan na to. Umasa po kayo na gagawin ko ang lahat upang mailigtas sa mga tao laban sa kasamaan. Unti-unting humupa ang nakakasilaw na liwanag na bumabalot sa paligid ni Dalpo. Ang naglalagablab na kuryente na kanina ay tila bagyong kumukulo sa kanyang katawan ay isa-isang naglaho. Hanggang ang naiwan na lamang ay ang mahinang sinag mula sa Chris na hawak niya. Sa pagkagulat niya, ramdam niya ang magaan na pakiramdam. Wala na ang hapdi, wala na ang kirot mula sa kanyang sugat. Nang silipin niya ang kanyang balat, ang mga sugat na minsan ay malalalim at dumudugo ay tuluyan ng naghilom. Para bang hindi siya kailanman nasugatan. Ang tinig na naririnig niya ay nawala na rin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga paa at sa unang pagkakataon mula nang makapasok sa kuweba, naramdaman niyang matibay na muli ang kanyang mga binti. Tumapak siya sa malamig na bato at sa bawat pagtuntong, parang may bagong lakas na umaalalay sa kanya. Hawak ang Chris. Marahan niya itong iwinasiwas sa hangin. Sa bawat galaw ng talim, lumilikha ito ng tunog. Nabuhayan siya ng loob. Sa bawat pagwasiwas, dama niya ang tibay ng sandata at ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Para bang natutunan ng kanyang katawan nang hindi niya namamalayan ang tunay na paggamit sa Chris. Napansin ni Dalpo ang tubig sa kuweba na unti-unting kumakalma. Kaya naman, dahan-dahan siyang lumusong sa tubig at sumisid. Sa ilalim ng malamig na agos, ginamit niya ang lakas ng kanyang mga braso at ang bigat ng bawat pagwasiwas ng Chris upang makalangoy palabas ng kuweba. Ang dating tila walang katapusang dilim ng kuweba ay napalitan ng liwanag mula sa malayo hanggang sa tuluyan niyang narating ang bungad ng kuweba. Sa pag-ahon niya, ang unang simoy ng hangin sa labas ay dumampi sa kanyang muka. Dala ang amoy ng lupa at damo
isang hudyat na siya ay nakabalik na. Pambihira. Totoo nga ang sinabi ng tinig kanina. Gabi na ako makakalabas sa kuweba. Totoo palang nakarating ako sa hangganan ng pagitan ng mundo ng mga tao at diwata. Kung ganun pala, isang matandang diwata talagang nakausap ko. Totoo siya. Kung ganon, ikaw ang nakakuha sa mahiwagang agimat na sandata. Mabilis na napalingon si Dalpo sa pinagmumulan ng boses, habang ang liwanag lamang ng sikat ng buwan ang nagsisilbi niyang tanglaw sa muka ni Mang Tarman. Bakas ang gulat, galit at pag-aalala sa muka ng lalaki habang dala nito ang basyo ng alak. Mang Tarman, hindi ko po sinasadyang makuha ang kakaibang sandata na to. Alam niyo rin po palang tungkol sa agimat ng Chris. Paanong hindi ko makikilala sa datang yan? Yan ang sumira ng buhay ko, ng pamilya ko, at nawala ang asawa ko na dahil sa visit na yan. Kaya kung ayaw mo masira ang buhay mo, ibalik mo yan kung saan mo yan nakuha. Teka, paano pong sinira ng sandatang to ang buhay niyo? Biktima ako ng karahasan. Dahil ang aking ama na unang gumamit sa sandatang yan ay namatay at pinabayaan ng pamilya kapalit ng pagtulong niya sa iba. Natatandaan ko po ang kwento ni Lolo Sergio. Nagpakamatay daw po ang lalaking mandirigma at sinunog ng taong bayan ang bahay niya dahil sa isang maling paratang. Ako lang ang nakaligtas sa sunog na yon. Ako ang bunsong anak ng lalaking sinasabi mo nagpakamatay. May nagligtas sa akin yon. Inalagaan ako ng isang tao. Pinilit kong kalimutan ang nakaraan at namuhay ng tahimik sa buhay ng bago kong pamilya. Ngunit maging ako ay naging biktima ng maling paratang. Pinatay ng mga tao ang asawa ko. Kaya hindi ako makakapayag na gamitin mo sa datang yan para ipagtanggol ang mga walang kwentang taong nakatira sa baryong ito. Ngunit magkaiba po tayo ng ipinaglalaban at karanasan. Sisiguraduhin ko po na hindi ko bibuguin ang diwatang nagtiwala sa akin. Huwag kang baliwala sa kanya. Akin na. Ako na magbabalik sa kanya na sandatang yan. Hindi po maaari ang gusto niyo mangyari, Mang Tarman. Dahil gaano man po kasaklapan nangyari sa buhay niyo, hindi po yun magiging dahilan para sukuan at talikuran niyo mga tao. Patunayan niyo na nagkamali sila. Kung mali ang kanilang paratang, pues, huwag niyo po silang sukuan. Nagkakamali ka sa paniniwala mo, Dalpo. Akin na. Ibigay mo sa akin ang sandata na yan. Huwag niyo po ako susubukan. Hindi niyo ako mapipigilan na gamitin ang sandatang to laban sa mga aswang. Umakbang sa kabilang direksyon si Dalpo. Hindi pa man nakakalayo ang binata mula sa bungad ng kuweba. Biglang hinablot ni Mang Tarman ang Chris. Ngunit naiwas-iwas niya yon, kaya't napaatras siya, papalayo sa lalaki. Ininom nito at inubos ni Mang Tarman ang laman ng bote. Habang pasuray-suray sa pagakbang, ang mga mata nito ay mapupula. Hindi na lamang lasing, kundi parang may ibang nag-uudyok mula sa loob ng isip nito. Agad nitong itinuro ang Chris na hawak ni Dalpo at sa malakas na tinig ay sumigaw ito. Ibigay mo sa akin na, Chris! Hindi ako makakapayag na gamitin mo yan! Hindi rin po ako makakapayag! Napakialaman niyo ako! At kunin ang sandatang to sa akin! Akin na sabi ang Chris! Agad na sinunggaban ni Mang Tarman ang braso ni Dalpo. Pilit na inaagaw ang sandata. Nabigla si Dalpo. Agad niyang iniwas ang hawak na Chris. Iniunat palayo at halos ikubli sa kanyang katawan. Gumalaw ang kanyang mga paa. Umatras at pilit na inilalayo ang armas mula sa lalaki. Ngunit mabilis at mabigat ang bawat takbang ni Mang Tarman. Muling sumunggab ng mariin, parang leon na gustong makuha ang sandata. Ito marahil ang tinutukoy ng nakausap niya kanina. Mga sagabal sa kanyang layunin na dapat niyang
paglabanan. Nagsimula ang matinding pagtutunggali. Sa bawat hampas ng kamao ni Mang Tarman, napilitan si Dalpo na lumaban at umilag. Ginamit niya ang liksi ng katawan na para bang may likas na siyang kaalaman sa pakikipaglaban. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Mang Tarman. Halos mahulog pabalik sa ilog si Dalpo. Kung hindi niya nasangga gamit ang talim ng kris ang sipa nito, ang tunog ng bakal na humati sa hampas ng paa ay umalingaw-ngaw, ngunit ang lakas ng kalaban ay hindi nawala. Nagulat si Dalpo sa sarili. Sa bawat iwas, bawat salag, dama niya ang kakaibang bilis at lakas na hindi pa niya nararanasan sa buong buhay niya. Ang kris ay tila gumagabay, nagdidikta ng tamang paggalaw niya at tinutulungan siyang makipagsabayan sa husay ni Mang Tarman. Ngayon ay alam na niya ang pinaguhugutan ng galit nito ay hindi niya magawang magalit sa lalaki. Sa pagsirko sa ere ni Mang Tarman, kumuntikan siyang tamaan ng sipa nito sa muka. Gumanti siya ng pabalagbag na pag-atake niya rito. Sinadya niyang huwag itong saktan ng kanyang talin. Tumigil na kayo, Mang Tarman! Papalapit ng pagsalakay ng mga kalaban. Sa kanila niyo gamitin ang lakas niyo! Tumigil ka! Kailangan ko, Chris, na hawak mo para ibalik sa diwatang nagbigay sa inyan. Masisira ang buhay mo, kagaya na nangyari sa ama ko. Kung ganun, kayo pala talaga ang anak na matandang nagpakamatay dahil hindi niya kinayang sakit ng pagkawala niyo. Anong dahilan ng galit niyo, Mang Tarman? Hindi po ba't mas kailangan niyo lumaban sa mga halimaw na pumatay sa pamilya niyo? Huwag niyong ibintang ang sisi sa isang bagay na wala namang pakiramdam. Walang kasalanan ng sandatang to. Ang may kasalanan ay kayo dahil hindi niyo ipinaglaban kung anong tama. Hindi kayo gumawa ng paraan para malinis ang pangalan niyo. Para saan pa? Para muling may masaktan? Ganun ba? Pasensya na po. Pero ipaglalaban ko po ang sandatang to. Dahil ito ang tatalo sa mga nilalang na nakatakas mula sa mundo ng mga diwata. Nakipaglaban si Dalpo kay Mang Tarman. Nagulat siya sa galing ni Mang Tarman. Kahit lasing ang anyo nito, ang bawat galaw ay mabilis, matalim at puno ng bagsik. Ang kamao ay parang bato at ang mga paa ay lumilipad sa ere na parang sanay na sanay sa pakikipaglaban. Sa bawat salpukan nila, kumikislap ang kris sa madilim na kagubatan, habang ang mga sigaw at dagundong ng kanilang laban ay umaalingaw-ngaw na parang kulog. Doon lamang napagtanto ni Dalpo, hindi ordinaryong lasinggero si Mang Tarman. Sa likod ng kalasingan at pagiging magbubukid nito, may tinatagong husay at lakas na mas lalo niyang kinatatakutan at pinagtatakhan. Pareho silang hingal na nagpahinga, ngunit biglang umalingasaw ang mabahong singaw sa paligid. Nandito na sila, Mang Tarman. Kailangan ko lang kumilos para sa kaligtasan ng lolo seryo ko. Anong ibig mo sabihin? Sinabi sa akin ng diwata na nagbigay sa akin ng agimat na kris. Ngayon sasalakay ang mga kampo ng kadiliman na aagaw sa baryo natin. Kailangan ko nang umalis, Mang Tarman. May iwan ko na kayo rito. Imbis sumagot, ay dumukot ito ng isa pang bote ng alak sa bulsa at inubos nito ang laman ng bote. Kaya naman, dismayadong napuna ni Dalpo ang ginawa na yon ni Mang Tarman. Bakit kayo nagpapakalasing? Matapang na alak ang tuba na iniinom nyo. Wala po ba kayong pakialam sa buhay nyo? Nagkakamali ka. Dito ako kumukuha ng lakas, bilis, at husay sa pakikipaglaban. Kasabay ng pagsasabi nito sa sikreto tungkol sa alak, ay umalis na ito sa kanyang harapan at mabilis na naglaho sa dilim. Si Dalpo naman ay mabilis nang tumakbo papalayo sa ilog. Nawala ang nararamdaman niyang presensya ng aswang sa paligid at mabilis na tinahak ang daan pauwi sa kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo,
ay narating naman niya ang kinaroroonan ng kanilang bakuran. Subalit nagulat siya sa kanyang nadatnan. Paglabas ni Dalpo mula sa masukal na daan, tumigil ang kanyang mga paa at napako ang paningin sa tanawin sa tapat ng kanilang bahay. Maraming lalaki ang nakatayo roon. Mga braso ay nakatiklop. Ang mga kamay ay may hawak na bolo at sibat. Baka sa anyo ng mga ito ang galit. Teka, anong ginagawa nila kay Lolo Seryo? Agad niyang nakilala si Raul, ang pinakamatapang at pinakamabangis sa grupo. Napako ang paningin nito sa nakatayong si Dalpo. Humakbang si Raul sa unahan, nakakunot ang noo at naglalagablab ang tingin. Para bang nais siyang lapain at sobrang galit. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig nito ay parang apoy, mainit at puno ng paghiganti. Sa gitna ng mga lalaki, nakita ni Dalpo ang nakagapos na si Lolo Seryo. Parang pinupukpok ng maso ang kanyang dibdib dahil sa labis na pag-aalala, habang ang kanyang agimat na kris ay kanina pang walang tigil sa pag-iinit. Indikasyon na may banta ng panganib sa paligid. Mabuti naman at dumating ka ng pakailamero ka. Nasaan ang hayop mong kasama? Pakawalan mo si Lolo Seryo. Wala siyang kasalanan. Ako ang kailangan niyo at hindi siya. Ang tanong ko, sagutin mo. Nasaan ang hayop mong kasama? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Dala ng galit ay iniumang ni Raul ang talim sa leeg ni Lolo Seryo. Hindi makasigaw ang matanda dahil sa busal sa bibig nito at nakagapos ang kamay sa likod. Nakaluhod sa lupa ang matanda. Para siyang mababaliw sa takot ng mga sandaling yun. Lalo na nang matitigan ni Dalpo ang paghihirap ng kanyang Lolo Seryo. Ang mga kamay nito ay mahigpit na tinalian ng lubid. Halos bumaon na sa balat nito sa pagkakahigpit. Ang katawan ng matanda ay nakayuko, pawisan at hingal na hingal. Halata ang panghihina sa katawan at muka. Hindi lamang ito basta ginapos, pinahirapan ito. Tinutulak at binabatukan ng ilan, habang ang iba ay may hawak na patpat na pilit idinidikit sa likod ng matanda. Nanginig ang kamay ni Dalpo na may tangan sa kris, dala ng labis na galit at puot. Kapag hindi mo pinakita sa akin ang kasama mo na bumugbog sa amin, papatayin ko matandang ito. Tumagundong ang sigawan ng mga lalaki, habang ang ilan ay nagbabantang paluin si Lolo Seryo sa ulo. Kung hindi lilitaw si Mang Tarman, tsak na mapapahamak ang matanda. Ang puso ni Dalpo ay kumabog ng mabilis. Ramdam niya ang bigat ng galit ng mga ito, hindi lamang kay Mang Tarman, kundi pati sa kanya. Ang naganap sa palayan ay nag-ugat ng puot, at ngayon si Lolo Seryo ang ginagamit nilang pantubos para ilabas ang lasinggerong lalaki na bumugbog sa mga ito. Ngunit natigilan ng lahat nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na kaluskos mula sa kakawyan. Lumitaw ang mga nilalang na papasalakay sa kinaroroonan ng mga kalalakihan. Ang maiingay na sigawan ng mga lalaki ay nauwi sa takot at pagkataranta. Biglang nagdilim ang paligid at kasabay ng malamig na ihip ng hangin ay ang nakakatakot na yabag ng mabibigat na paa mula sa di kalayuan. Isa-isa mula sa likod ng mga puno, sumulpot ang mga nilalang na tikbalang. Mahahaba ang mga paa, matutulis ang mga kuko, at ang mga muka ay kalahating tao, kalahating kabayo. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang baga sa dilim, at ang mga pangil ay nakalitaw, handang sumunggab dahil sa gutom at galit. Hayop na yan! Anong klaseng mga nilalang ang mga ito? Ngayon nyo ilabas ang tapang nyo sa mga nilalang na sumasalakay sa baryo. Hindi nakapagsalita ang mga lalaki.
Nag-uunahan silang umatras, ngunit huli na. Sa isang iglap, ang mga aswang na tikbalang ay sumugod. Isang tauhan ni Raul ang agad na nasunggaban ng kagat sa leeg. Ang matatalim na kuko nito ay bumaon sa balikat ng mga lalaki. Sa isang kisap mata ay pinunit ng mga aswang ang balat ng tiyan ng mga lalaking nabiyag ng mga ito. Walang nagawa ang mga sandata ng mga lalaki laban sa malalakas na mga tikbalang. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng pag-angil. Si Raul na nakikipaglaban sa mga aswang na tikbalang ay hindi na rin pinansin ang bihag nito na si Lolo Sergio, habang si Dalpo ay nanatiling nakatayo at hinayaan na lapain ng mga aswang ang mga lalaking nanakit sa matanda, habang ang kanyang paningin ay hindi inaalis sa nag-aalalang matanda. Kahit nakabusal ang bibig nito, alam niyang natatakot na si Lolo Sergio. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Nandiyan na po ako. Ililigtas ko kayo. Itinaas ni Dalpo ang kanyang kamay at iniligtas si Lolo Sergio gamit ang kanyang agimat, habang ang mga aswang na tikbalang naman ay walang awang nilapa ang laman loob ng mga tauhan ni Raul. Ang iba naman ay agad tinadtad ng matitinding sipa ng mabibigat na paa ng aswang na tikbalang. Halos madurog ang mga buto at mga laman ng biktima. Hoy! Mga pangit na aswang na tikbalang! Ako naman ang harapin nyo! Bawat taga ng kanyang sandata sa mga aswang na tikbalang, mabilis silang bumabagsak habang nagkikisay at nasusunog ang katawan. Sinigurado ni Dalpo na hindi masasaktan si Lolo Sergio. Sa paglingon niya sa tabi ng matanda, nakita niya ang isa pang lalaki na hawak ng aswang ang leeg nito. Pinilas ng aswang ang ulo ng lalaki gamit ang pangil. Bumagsak sa lupa ang bangkay na parang manok na nagkikisay ang katawan. Ang mga natira ay nagsisigawan, nagtakbuhan, ngunit hindi nakalayo. Ang mga tikbalang ay mabilis, mabagsik at walang pakundangan sa pagwawakwak ng tiyan ng mga biktima. Pinupunit ng mga ito ang laman at sinisipsip ang dugo ng mga kalalakihan na parang inuming matagal nang hindi natitikman. Maya-maya pa ay narating ni Dalpo ang kinaroroonan ni Lolo Sergio. Mabilis niyang tinanggal ang gapos sa kamay nito, pati na ang busal sa bibig. Lolo, humawak po kayo sa kamay ko. Huwag po kayong hihiwalay sa tabi ko. Oo, Apo. Teka, sandali lang. Saan mo nakuha ang agimat na Chris? Sa ako na po ipapaliwanag sa inyo. Ang mahalaga, mailayo ko muna kayo sa lugar na to. Mahigpit na hinawakan ni Dalpo ang kamay ng matanda habang nakikipaglaban sa mga halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, agad na kumilos si Dalpo. Sa kabila ng kaba at takot, tumalon si Dalpo sa ere at sa kanyang mga palad ay biglang nagliwanag ang Chris. Mula sa talim ay sumambulat ang naglalagablab na malakuryenteng liwanag. Kumikidlat at humahampas sa hangin. Ang sandata ay tila may sariling buhay. Sumasanib sa lakas ng kanyang bisig. Sa bawat paghampas niya, umuugong ang hangin at kumikislap ang talim. Isang tikbalang ang agad niyang tinaga sa katawan. Sa unang hiwa, nahati ang braso nito. Sa ikalawang aswang na tikbalang na sumugod sa kanila, tinaga naman niya yun sa leeg. Sumabog ang apoy at liwanag mula sa sugat nito. Ang nilalang ay napaatras, sumisigaw ng tila halinghing ng kabayo bago bumagsak at naglaho sa liwanag mula sa nasusunog nitong sugat sa leeg. Dalawa pang tikbalang ang sumugod sa kanila, ngunit mabilis talagang kumilos si Dalpo. Habang hawak pa rin ng kamay ni Lolo Sergio, ang kanyang katawan ay magaan, parang lumulutang sa hangin. Sa bawat galaw ay naglilikha ng malakas na liwanag na nakakapanakit sa mga nilalang. Tinamaan niya ng buong lakas ng taga ang isa at agad na naputol ang ulo nito. Ang kabayong muka ay sumabog.
Hindi kinaya ang lakas ng kanyang sandata at ang kulay itim na dugo ay sumambulat sa lupa. Ang isa namang tikbalang ay sinunggaban siya. Ngunit bago bumaon ang mga pangil nito sa kanyang katawan, sinaksak niya ito ng kris sa tiyan, kasabay ng malakas na sigaw. Pumutok ang katawan nito at sumambulat ang laman sa kanilang harapan. Lolo Seryo, kailangan niyo na pong pumasok sa loob ng bahay natin. Baka masaktan po kayo dito. Hindi sila nauubos. Sige, mag-iingat ka, Apo. Habang nagpapaalam ang binata kay Lolo Seryo, narinig niya ang pagsigaw ni Raul. Humihingi ng tulong sa kanya. Kaya naman, kahit kalaban niya ito, ay hinarap niya ito. Tinulungan niya ito laban sa mababangis na halimaw. Mabilis siyang tumalon at bumagsak sa kinaroroonan ng mga ito. Isang malakas na pagtaga ng kris ang tumama sa katawan ng aswang na tikbalang, kasabay ng pagtarak niya ng talim sa katawan ng nilalang. Habang nagpapatayan ang mga tikbalang at ang mga natitirang tauhan ni Raul, dumating si Mang Tarman. Dala ang maraming tapayan na merong laman na alak. Nakalagay yon sa paragos na hila ng kalabaw ni Dalpo. Binasag ni Mang Tarman ang isa, ang tapayan, kung saan ay nagkalat ang mga aswang na tikbalang. Sabay nitong sinindihan ng posporo, parang gasolina, na kumalat ang apoy sa lugar na pinaglalabanan ng mga ito. Mamatay kayo lahat! Kayo mga nilalang na umubos sa pamilya ko! At sa likod ni Raul at Dalpo, ang mga tikbalang ay patuloy na nilalapa ang mga tauhan ni Raul. Ang kanilang mga tiyan ay winawakwak at ang lamang loob ay kinakain na parang hayop na sabik sa dugo. Ang sigawan ay napalitan ng ungol at talakhak ng mga halimaw na hindi napapansin ang papalapit na apoy mula sa likuran ng mga ito. Kaya naman, sinamantala ni Dalpo ang pagkakataon. Malakidlat siyang umatake sa mga natitirang nilalang. Pinugutan niya ng ulo ang mga aswang na tikbalang. Tuluyang nasunog ang katawan ng mga ito at si Raul lang ang nakaligtas sa mga tauhan na umatake sa kanila. Nakatayo si Raul sa likuran ni Dalpo habang nakatingin sila sa pasuray-suray na si Mang Tarman, habang sinasaid nito ang natitirang alak mula sa nabasag na tapayan. Marami pong salamat at dumating kayo, Mang Tarman. Huwag ka magpasalamat sa akin, Dalpo. Dahil ginawa ko ay para sa sarili kong pag-iiganti. Mula sa loob ng kanilang bahay, dahan-dahang lumabas si Lolo Seryo habang nakangiti. Sa kabila ng mga nangyari, ang mukha nito ay puno ng tuwa at kasiyahan nang makita ang paligid na wala na ang banta ng aswang. Ngunit ang hawak ni Dalpo na kris ay nanatiling mainit. Agad na lumapit si Lolo Seryo kay Dalpo. Nilampasan nito ang tahimik na nakatayong si Raul. At sa tinig ng matanda ay bakas ang labis na paghanga sa apo. Magaling ang ginawa mo, Apo ko. Pambihira. Nagulat ako sa husay mo. Teka, paano ba napunta sa iyo ang agimat na kris? Hindi ko po sinasadya na makuha ang sandata na to, Lolo. Kusa pong ibinigay ito sa akin ng diwatang nangangalaga sa lagusan. Pero hindi pa rin tama na nasa iyo yan, Dalpo. Kaya ibalik mo na sa datang yan. Ibabalik ko naman po to kapag bumalik na po sa ayos ang kalikasan at naisarado ulit ang lagusan. Ang mahalaga, nagawa mo mailigtas ang baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Nagtagumpay ka sa pagpuksa sa mga aswang na tikbalang. Bahagyang napangiti si Dalpo. Hawak pa rin ng kris na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit sa kanilang likuran, may aninong gumagalaw. Si Raul, unti-unting nanginginig ang katawan, kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng garalgal nitong boses. Hindi ako makakapayag na hindi mo pagbabayaran ang ginawa mo sa mga alagad ko, Dalpo. Lalong-lalo ka na. Tanda! Napalingon silang tatlo sa likuran
Nakita ni Dalpo ang pagbabago ng anyo ni Raul. Halos isang dipa lamang ang layo niya kay Raul. Ang balat nito ay kumukulubot, nagdidilim, at ang mga mata ay unti-unting nagliliyab na parang apoy. Mula sa balat ni Raul ay umusbong ang mahahabang tinik na tila mga sibat. Tumutusok palabas ng laman. Ang mga braso ay humaba. Ang kuko ay naging matutulis na para bang bakal, at ang muka ay nag-anyong kabayo na may nakakatakot na pagngisi. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong halakhak. Hindi boses ng tao, kundi kalampag na parang sabay-sabay na tawanan ng kabayong nauulol. Kasabay ng biglang paglakas ng hangin, umiikot sa paligid na parang buhawi. Nagtataboy ng alikabok at dahon. Bago pa man makailag si Dalpo, umatake si Raul. Naging isa itong aswang na tikbalang, habang ang tinik sa katawan nito ay mas humaba pa ang hibla. Tila nilalang na hindi talaga galing sa mundo ng mga tao. Sa bilis ng pangyayari, sinakal nito si Dalpo gamit ang malalaki at mabalahibo nitong mga kamay. Ramdam ni Dalpo ang bigat at lakas nito, at ang matutulis na kuko ni Raul ay bumaon sa kanyang likod. Nag-iwan ng malalim na sugat. Bumulwak kagad ng dugo. Napangiwi siya sa matinding kirot. Halos mawalan siya ng hininga habang pilit na kumakawala sa malakas na kamay ng kalaban. Si Mang Tarman na nasa di kalayuan ay natigilan. Ang muka ay namutla, at sa kabila ng tapang at kalasingan, ang itsura nito ay bumakas ang matinding takot. Ang mga kamay ay bagyang nanginig at hindi malaman kung ano ang gagawin. Kumawala ang malakas na boses nito na naglantad ng katotohanan sa pagkatao ni Dalpo. Anak! Dalpo! Ang anak ko! Dila hangin na sumugod si Mang Tarman sa kinaroroonan ng hihinang si Dalpo. Tumama sa mukha ng binata ang malaking kamao ng nilalang. Pasadsad siyang pumagsak sa lupa habang hindi nabibitiwan ang kris. Samantalang si Mang Tarman nakikipaglaban sa halimaw na si Raul. Hindi ito makatama sa aswang. Napuno ng pagkalito ang isip ni Dalpo kung paano siyang naging anak ng isang katulad ni Mang Tarman. Ngunit pinilit niyang tumayo. Itinukod niya ang sandata sa lupa. Ako ang papatay sa kanya! Tumabi kayo, Mang Tarman! Sa akin siya may pagkakasala. Muntik niya na akong mapatay at nilinlang ako ng kanyang anyo bilang isang tao. Isa pala siyang halimaw. Sa kanya nagsimula ang lahat ng kaguluhang ito. Lumayo si Mang Tarman nang makita si Dalpo na unti-unting binabalutan ng malakas na liwanag sa katawan. Natigilan ang aswang na si Raul. Umalingaw-ngaw ang malakas na ingay na parabang kulog. Napakuyom ng kamao si Dalpo habang hawak ang kris. Sa huling lakas ng kanyang bisig, tuluyan siyang nakatayo. Biglang nagsimulang kumislap ang kapangyarihan ng agimat. Ang talim ng kris ay nagliwanag ng gusto, at mula sa pagkakatukod ay sumabog ang nakakasilaw na liwanag na parang kidlat na bumaba sa lupa. Sa isang iglap, umikot ang malakas na hangin mula sa kinatatayuan ni Dalpo. Umalingaw-ngaw ang ugong nito na tila naglalagablab na kuryente. Ang mga alikabok, dahon at bato ay tumaas at umikot din sa ere. Teka, ano to? Anong nangyayari? Pagmasdan mo kung paano kitang papatayin! Hayop ka! Habang umaatras papalayo, sina Mang Tarman at Lolo Seryo, mas lalong lumakas at bumilis ang pag-ikot ng kapangyarihan ni Dalpo sa talim ng kris. Malakas siyang sumigaw na parabang ibinuhos ang malakas na puwersa. Ang hangin ay naging parang buhawi na nakasentro sa kris, at mabilis nitong pinaikutan ang aswang na tikbalang na si Raul.
na nagngangalit pa rin at pumipiglas sa gitna ng enerhiya. Mula sa umiikot na hangin, nabuo ang malabolang kidlat, isang naglalagablab na bola ng bughaw at puting liwanag, umuugong na parabang libu-libong kulog na nagsisigawan. Unti-unti itong lumaki, kumikislap at nagliliyab bago tuluyang sumalpok sa katawan ng aswang na tikbalang. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Ang katawan ni Raul ay agad na tinamaan ng kidlat at sa isang kisap mata, nagsimulang madurog ang balat na parabang pira-pirasong bato. Ang laman ay sinunog mula sa loob, umuusok at naging abo ang bawat hibla ng kalamnan nito. Bumalot ang malakuryenteng apoy sa katawan nito bago tuluyang naglaho sa isang malakas na alingaw-ngaw ng pagsabog. Tahimik ang paligid nang mawala ang liwanag. Ang hangin ay huminto at ang abo ng aswang na tikbalang ay dahan-dahang bumagsak sa lupa. Ngunit si Dalpo, na siyang pinagmulan ng kapangyarihan, ay bumigat ang katawan. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at halos mabitiwan na ang kris. Ang kanyang paghinga ay mabigat at ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang labis na enerhiyang kumawala mula sa agimat ay umubos ng lakas ng kanyang katawan. Sa kabila ng tagumpay, ramdam niya ang matinding panghihina na parang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay naubos. Sa tabi niya, nakatingin si Mang Tarman at Lolo Seryo, parehong mangha at nag-aalala. Nakita nila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Kris, ngunit higit nilang nakita ang kapalit na pagod at panghihina ng binatang tagapagdala ng malakas na sandata. Lumapit si Mang Tarman nang may pag-aalala at pinanindigan ang pagtawag nito sa kanya ng anak. Anak, ayos ka ng baha? Nakakunot ang noo na sinulya pa ni Dalpo ang muka ni Mang Tarman bago siya tumingin sa mga mata ni Lolo Seryo. Naluluha itong nagsalita. Totoo ang narinig mo, Apo. Siya ang iyong ama. Paano pong nangyari yun? Ako ang matandang nagligtas sa buhay ng tatay mo. Inalagaan ko siya. Inilayo sa lahat. Nagkaroon siya ng pamilya at ikaw ang naging bunga. Ngunit ang pagiging dugong manunugis ay nananalaytay pa rin sa kanyang dugo. Kinalaban niya mga aswang at nangyari din sa kanya ang nangyari kay Tinoy. Apo ka ng lalaking mandirigma na madalas kong ikwento sa iyo. Yun ang paraan ko para sana masabi sa iyo ang buong katotohanan. Ngunit palagi naman akong nauunahan ng takot na baka kasuklaman mo ko. Bakit hindi po ako lumaki kasama ni tatay? Si Mang Tarman naman ang sumagot sa tanong ni Dalpo habang naluluwa ito at nanginginig ang kamay na nakaalalay sa kanya. Dahil natakot ako na baka balikan ka ng mga taong pumatay sa nanay mo. Huli na malaman kong ang taong nanakit sa asawa ko ay nasa ilalim lang pala ng hipnotismo ng itim na diwata. Natauhan ako, anak, sa mga sinabi mo kanina. Ang laki ko palang tuwag. Patawarin mo ko dahil naging mahina ako. Kahit kailan ay hindi kanya iniwan, Dalpo. At alam mo yan. Naluluwa na napasulyap si Dalpo sa mukha ng kanyang ama. Para saan pa kung magagalit siya rito? Wala nang magbabago, ngunit hindi mawawala ang katotohanan na si Mang Tarman ang kanyang ama. Yun po ba ang dahilan kung bakit kayo palaging umiinom ng alak, tatay? Masyado niyo pong sinisi ang sarili niyo. Teka, tama ba narinig ko? Tinawag mo akong tatay, anak. Ang ibig ba sabihin nito
Tinatanggap mo na ako, anak. Naiintindihan ko po kung bakit niyo po ginawa yun, Tay. Nagsakripisyo po kayo para sa kaligtasan ko. Wala pong dahilan para hindi ko po kayo matanggap. Si Lolo Seryo. Totoo ko po ba siyang lolo? Malungkot na tumungo si Mang Tarman bilang sagot sa tanong ni Dalpo. Hindi niya totoong lolo si Lolo Seryo, ngunit kahit hindi niya totoong kadugo ang matanda, sa puso niya, ito ang kanyang lolo. Aalis na ako. Tapos na ang misyon ko sa inyong mag-ama. Lolo Seryo, saan po kayo pupunta? Babalik na ako, Apo. Saan po? Hindi ko naman po kayo pinapaalis, ha. Kayo pa rin po ang lolo ko. Kadugo ko man po kayo o hindi. Kayo ang kikilalanin kong lolo magpakailanman. Naluluwang nagyakap ang maglolo sa harap ng masayang si Mang Tarman. Mahigpit na para bang matagal silang hindi nagkita. Ngunit biglang nagliwanag ang ilaw sa talim ng agimat na kris. Bumalot ang liwanag sa buong katawan ni Lolo Seryo. Gulat na gulat si Dalpo nang marinig ang pamilyar na boses ng matanda. Hindi siya maaaring magkamali dahil ang boses na yon ang narinig niya sa loob ng kuweba. Lolo, totoo po bang naririnig at nakikita ko? Oo, ako nga po. Ako ang naririnig mo ngayon. Ang totoong pagkatao ko, ang Lolo Seryo mo, na nag-alaga sa inyong dalawang mag-ama bilang mga tagapangalaga sa aking mahiwagan sandata. Tungkulin ko na bantayan kayo. Nabigo ako sa lolo mo na si Tinoy, subalit hindi mo ko binigo, Dalpo. Huwag kang mag-alala. Palagi kitang bibisitahin. Lolo Seryo, bakit hindi niyo po sinabi sa akin na isa pala kayong diwata? Hindi ako makapaniwala na isa kayong diwata na nangangalaga sa kalikasan at lagusan ng hangganan ng pagitan ng dalawang mundo. Dahil malaki ang naging kasalanan ko sa buhay niyong mag-ama, nang dahil sa akin, nasira ang buhay mo, Tarman. Dahil ang ama mo ang napili kong tagapangalaga ng sandata. Lolo Seryo, gusto ko pong malaman kung ano po ang totoo mong pangalan. Sabatir. Ako si Sabatir, Apo. Mananatili ka sa puso ko. Kayong dalawang mag-ama, ang pamilyang iingatan ko palagi. Mahal na mahal ko kayo. Niyakap ng buong higpit ni Lolo Seryo o Sabatir ang mag-ama bilang pamamaalam dahil hindi na ito maaaring magtagal sa mundo ng mga tao. Ito ang nag-iingat ng lagusan. Kaya naman, muli itong magbabantay sa pintuan. Habang yakap ni Lolo Seryo ang umiiyak na si Dalpo, biglang kumislap ang paligid. Sa harap nila ay lumitaw ang isang bilog na liwanag. Umiikot at nagliliyab ng bughaw at gintong sinag. Parang pintuan itong nakabukas at mula roon ay umalingaw-ngaw ang himig na hindi nila mawari kung tinig ng tao o ugong ng hangin. Ang lupa ay bahagyang yumanig at ang mga dahon sa paligid ay umalon-alon na tila dinadala ng hangin papasok sa loob ng lagusan. Dahan-dahang naglakad si Lolo Seryo, tangan ang tungkod at mariing nakatingin sa liwanag. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, ngunit may bahid ng saya sa mukha. Parang matagal nitong hinihintay ang sandaling magbubukas ang pintuan. Lolo Seryo! Bibisita po kayo, ha! Hihintayin ko po kayo! Paalam po! Mahal na mahal ko po kayo! Isang masayang tango
ang itinugon ng matanda at tuluyang pumasok sa loob ng bilog na liwanag. Sa isang iglap, ang anyo nito ay hinigop ng liwanag hanggang sa tuluyang maglaho sa kanilang paningin. Kasabay ng pag-urong ng pintuan ng enerhiya na parang usok na nadala ng hangin. Naiwan sina Dalpo at Mang Tarman, parehong nakatulala, halos hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa katahimikan ng gabi, nagkatinginan ang dalawa. Ang mag-ama ay tila biglang nahulog sa mas malalim na samahan. Pinunan ang mga panahon na hindi nila nakasama ang isa't isa. Naiwan kay Dalpo ang agimat na Chris at tuluyan na ngang nagsara ang lagusan. Nanumbalik ang katahimikan sa baryo ng Temen, habang ang mag-ama naman ay ipinagpatuloy ang trabahong naiwan ni Lolo Sergio sa bukid. Isang araw ay nag-inuman ang mag-ama. Kung sino po mauunang malalasing, siya po magtatanim ng palay, ha? Sus, ginagamit mo na naman ang agimat mo kapag malapit ka lang matalo. Ganyan ka naman eh. Ang pustahan po ay usapan. Hindi dapat mababali. Kahit kayo pa ang tatay ko. Kailangan niyo sumunod sa parusa. Umalingaw-ngaw ang halakhakan ng mag-ama sa kubo na nasa gitna ng bukid. Bakas sa kanilang mga balat ang labis na pagpapainit sa araw. Masaya silang namuhay sa piling ng isa't isa bilang isang lasinggerong magbubukid, ngunit isa naman palang manunugis ng mga aswang. Ang kwentong inyong napakinggan mula sa buhay ni Dalpo ay hindi lamang isang pakikipagsapalaran laban sa mga halimaw na tikbalang, kundi isang salamin ng tunay na katatagan ng isang tao. Mula sa pagiging isang simpleng magsasaka na ang tanging alam ay ang pag-aararo sa palayan, si Dalpo ay nahubog at naging isang mandirigmang handang ipagtanggol ang kanyang pamilya at ang kanyang baryo. Ipinapakita ng kanyang karanasan na ang kabayanihan ay hindi lamang tungkol sa lakas ng bisig o sa talas ng sandata, kundi sa malinis na puso at matatag na kalooban na handang tumulong para sa iba. Nakita natin ang kahalagahan ng kabutihan at malasakit. Ang Chris na kanyang taglay ay hindi lamang agimat na sandata, kundi sagisag ng pananampalataya, tungkulin at pananagutan sa kapwa at pamilya, na kahit hindi kadugo ang isang tao, ay ibang pagmamahal pa rin ang uusbong sa taong tunay na nagmahal sa iyo at nag-alaga. Sa huli, ang kwento ni Dalpo ay nagsisilbing paalala na ang pinakamalakas na kapangyarihan ay nagmumula sa kabutihan. Walang halimaw, gaya ng tikbalang o kahit na anong nilalang ng dilim, ang kayang manaig laban sa puwersa ng kabutihan.